Ang bigat ng sobrang inihagis ni Joshua sa harap ko ay kasing bigat ng buong mundo na biglang bumagsak sa mga balikat ko. Sa loob niyon, hindi love letter, hindi anniversary card. Nandoon ang kamatayan ng pamilya namin, nakasulat sa itim na tinta sa isang papel na may titulong i-petition for divorce. Ito dapat ang pinakamasayang araw ng taon para sa amin. Isang grand family reunion para sa ika-10 anibersaryo ng kasal namin na isinabay pa sa taunang fiesta ng Barangay Mabini. Ang veranda ng aming barangay hall ay puno ng tawanan, ng amoy ng inihaw na liempo, at ng medyo sintonadong pagkanta ng mga tito sa videoke. Ang mga banderitas na may kulay dilaw at pula ay sumasayaw sa ihip ng hangin, parang nakikipiesta rin sa amin. Kanina pa ako palingalinga, hinahanap si Joshua. Ang sabi niya isusunod lang, may tatapusin lang daw na importante sa opisina. Bilang asawa, sanay na ako. Sanay na akong maghintay. Sanay na akong umintindi na ang trabaho niya bilang isang kilalang engineer ay laging nauuna. Kaya naman, abala ako sa pag-aasikaso sa mga bisita, sa pamilya niya, sa pamilya ko, sa mga kaibigan naming halos kapatid na ang turingan. Karen, anak, nasaan na ba si Joshua? Kanina pa nagsisimula ang kainan, tanong ni Mama, ang biyenan ko, habang naglalagay ng kanin sa plato ng isa sa mga apo niya. Ngumiti lang ako, isang ngiting pilit na pinatatag para walang makapansin sa kaunting kaba sa dibdib ko. Papunta na po, may emergency lang daw po sa trabaho, sagot ko, habang inaabutan ng isang basong malamig na soft drinks si Ate Belle, ang nakatatanda kong kapatid. Nako, yang asawa mo, kahit kailan talaga, bulong ni Ate Belle, na maihalong biro at inis. Araw ng anibersaryo ninyo, trabaho pa rin? Kung hindi ka lang martir, ewan ko na lang. Tumawa lang ako ng mahina. Hayaan mo na, ate. Ganoon talaga. Sa gitna ng pag-aasikaso, nakita ko ang dalawang anak namin ni Joshua, sina Miggy at Gio. Well, mga stepson ko sila, pero mula nang mamatay ang una nilang ina, ako na ang kinilala nilang nanay. Si Miggy, na 12 taong gulang, ay seryosong nakikipaglaro ng chess sa kanyang lolo. Si Gio naman, ang aming bunso na 8 taong gulang, ay masayang tumatakbo-takbo kasama ang mga pinsan niya, hawak ang isang debateryang laruang kotse. Sila ang mundo ko. Sila ang dahilan kung bakit bawat pagsubok ay kinakaya ko. At sa wakas, dumating din si Joshua. Nakatayo siya sa bungad ng veranda, nakasuot ng itim na polo shirt na lalong nagpatingkad sa pagkaseryoso ng kanyang mukha. Nawala ang ingay sa paligid ko. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib ko ang naririnig ko. May mali. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, malamig, walang emosyon, parang estranghero. Naglakad siya papalapit, hindi pinapansin ang mga bumabating kamag-anak. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa puso ko. Huminto siya sa harap ng mesang kinatatayuan ko, kung saan nakasalansan ang mga regalo para sa aming anibersaryo. Joshua, anong problema? Mahinang tanong ko, sapat lang para marinig niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya mula sa dala niyang itim na briefcase ang isang makapal na brown envelope. At doon, sa harap ng aming mga magulang, mga kapatid, mga pamangkin, at mga kaibigan, inihagis niya iyon sa mesa. Gumawa iyon ng malakas na kalabog na pumunit sa masayang himig ng paligid. Biglang tumahimik ang lahat. Pati ang videoke ay natigil. Ang lahat ng mata ay nasa amin. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahang inaabot ang sobre. Ano-ano to, Josh? Tiningnan niya ako ng may pagkasuklam, isang emosyon na hindi ko pa kailanman nakita sa mga mata niya sa loob ng 10 taon. At pagkatapos, sa isang boses na malakas at puno ng galit, isinigaw niya ang mga salitang dumurog hindi lang sa puso ko, kundi sa buong pagkatao ko. Buksan mo para malaman mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, para sa pamilya mo, ito lang ang isusukli mo sa akin. Isa kang ahas. Isang taong walang utang na loob. Parang bombang sumabog ang mga salita niya. Naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa mukha ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko maintindihan. Anong ginawa ko? Anong pinagsasabi niya? Nanginginig kong binuksan ang sobre. At doon, nakita ko ang mga papel. Mga legal na dokumento. At sa unang pahina, malinaw na nakasulat, Petition for Divorce. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Gusto kong sabunutan siya at tanungin kung anong kasalanan ko.
Pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Tila naubos ang lahat ng lakas ko. Ang tanging nagawa ko ay tumitig sa kanya, habang ang mga luha ay sunod-sunod na bumabagsak mula sa aking mga mata. Tumalikod siya at naglakad paalis na parang walang nangyari. Iniwan akong nakatayo doon, basag na basag sa harap ng lahat. Naramdaman ko ang mga kamay ni Ate Belle sa balikat ko, pero parang wala akong maramdaman. Ang naririnig ko lang ay ang mga bulungan ng mga tao, ang mga titig na puno ng awa at pagtataka. Ang kahihiyan. Ang sakit. Para akong hinuhubaran sa gitna ng plaza. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang ay makalayo sa mga matang iyon, sa mga bulungang iyon. Tumakbo ako palayo sa barangay hall, patawid sa kalsada, patungo sa nag-iisang lugar na alam kong tahimik, ang maliit na kapilya sa tapat. Tuloy-tuloy ako sa likod, sa kusina ng simbahan na ginagamit tuwing may mga okasyon. Isinara ko ang pinto at sumandal doon, habang pilit kong hinahabol ang aking hininga. Nanginginig ang buong katawan ko. Yakap-yakap ko ang aking sarili, pero ang lamig na nararamdaman ko ay nanggagaling sa loob. Divorce. Walang utang na loob. Ahas. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salita ni Joshua. Parang sirang plaka. Sinubukan kong mag-isip. Ano ang nagawa kong mali? Inalagaan ko siya. Minahal ko ang mga anak niya na parang tunay na sa akin. Itinigil ko ang pangarap kong magkaroon ng sariling maliit na karinderya para maging isang full-time na asawa at ina. Ibinigay ko ang lahat. Bakit? Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Belle, kasunod ang kuya naming si Marlon. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Karen, nagsimula si Ate Belle, pero naputol ito nang makita niya akong unti-unting dumudula sa sahig, hawak pa rin ang mga papel ng diborsyo. Lumapit sila at niyakap ako. Doon na ako bumigay. Humagulgol ako ng malakas, isang iyak na nagmumula sa pinakailaliman ng aking kaluluwa. Ang sakit ay hindi na masikmura. Parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa dibdib ko. Hayop yung si Joshua. Anong karapatan niyang gawin to sa'yo? Galit na sabi ni Kuya Marlon habang hinahaplos ang likod ko. Sa harap pa ng lahat. Walang hiya siya. Yve, tama na, Karen. Huwag mo nang isipin yon, alo ni Ate Belle, kahit na nararamdaman ko ang panginginig din ng kanyang mga kamay. Uwi na tayo. Hayaan mo na siya. Pero paano? Paano ko hahayaan na lang to? Ang 10 taon ng buhay ko, basta na lang itatapon. Ang pamilyang binuo ko, basta na lang wawasakin. Sa gitna ng aking pag-iyak, bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip mula roon ang 2 pares ng mga matang pinakamamahal ko sa mundo. Sina Miggy at Gio. Nakatayo sila roon, magkahawak kamay, ang mga mukha nila ay puno ng pagkalito at takot. Hindi nila kailangang marinig ang lahat para malaman na may masamang nangyari. Mommy, tawag ni Gio, ang boses niya ay nanginginig. Okay ka lang po? Bakit po umalis si Daddy? Nang makita ko sila, parang may kung anong pumiga sa puso ko. Mas masakit pa sa ginawa ni Joshua. Ang mga anak ko. Ang mga inosenteng batang ito na walang kaalam-alam. Pinunasan ko ang aking mga luha, pilit na umiti kahit alam kong mukha lang itong isang ngiwi. Okay lang si Mommy, mga anak. Pagod lang ni. Hindi sila naniwala. Nakita ko sa mga mata ni Miggy ang pagdududa. Alam niyang nagsisinungaling ako. Niyakap ko ang mga papel ng diborsyo ng mas mahigpit. Ito ang katotohanan. Ito ang bangungot. At habang nakatitig ako sa 2 nag-aalalang mukha ng mga anak ko, isang tanong ang sumisigaw sa isip ko, isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o akusasyon ni Joshua. Paano ko sasabihin sa mga bata na winasak na ng sarili nilang ama ang pamilyang pinilit kong buuin para sa kanila? Walang nagsasalita sa amin sa loob ng sasakyan ni Kuya Marlon habang binabaybay namin ang daan paalis ng Mabini. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang pag-iyak ni Gio sa tabi ko at ang paulit-ulit na pagmumura ni Kuya sa ilong niya. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan, bawat isa'y parang isang alaalang sinusubukang iwanan sa likod. Pero kahit gaano kabilis ang takbo ng sasakyan, hindi ko matakasan ang bigat sa dibdib ko. Dala-dala ko pa rin ang kahihiyan, ang sakit, at ang mga nagliliyab na mata ni Joshua.
Si Miggy ay nagpaiwan sa bahay ng lola niya. Hindi ko siya masisisi. Sa aming dalawa ni Joshua, si Joshua ang dugo niya. Pero si Gio, ang bunso ko, ay mahigpit ang kapit sa braso ko, ang mukha'y nakasubsob sa aking tagiliran. Alam kong natatakot siya. Alam kong nalilito siya. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang makitang nadadamay ang mga anak ko sa isang problemang hindi nila ginusto. Saan tayo pupunta, Karen? Basag ni Kuya Marlon sa katahimikan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinatatag ang boses ko. Sa San Rafael, Kuya. Kay Mama. Iyon lang ang lugar na naiisip ko. Ang nag-iisang lugar kung saan alam kong may tatanggap sa akin nang walang tanong, nang walang husga. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay na matagal ko nang tinalikuran. Halos 2 oras ang biyahe. Nang tuluyan nang makatulog si Gio sa kandungan ko, doon ko lang hinayaan ang sarili kong muling umiyak, pero sa pagkakataong ito, tahimik lang. Mga luhang gumugulong sa aking pisngi, dala ang 10 taon ng pagsasama, mga pangarap na ngayon ay abo na. Nang marating namin ang San Rafael, gabi na. Ang lumang bahay ni Mama Esther ay tila hindi nagbago. Medyo kumupas na ang berdeng pintura sa pader, at may ilang kalawang na sa rehas ng bintana, pero naroon pa rin ang pakiramdam ng tahanan. Ang ilaw sa beranda ay nakabukas, para bang laging may hinihintay na umuwi. Binuhat ni Kuya Marlon si Gio papasok. Ako naman ay huminto muna sa may pintuan, nag-aalangan. Para akong isang dayuhan sa sarili kong tahanan. Ang bahay na ito ay saksi hindi lang sa aking kabataan, kundi pati na rin sa mga unang sakit na naranasan ko. Mga anino ng nakaraan na pilit kong kinalimutan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mama Esther. Medyo marami ng puting buhok, medyo marami ng kulubot sa mukha, pero ang mga mata niya ay ganoon pa rin, malumanay at puno ng pag-unawa. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagulat. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa, at sa isang tingin lang, alam na niya ang lahat. Anak, sabi niya sa mahinang boses. Iyon lang. Isang salita lang, pero sapat na para gumuho ulit ang depensang pilit kong itinatayo. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa bisig ng aking ina, humagulgol ako ulit. Hindi na iyak ng kahihiyan, kundi iyak ng isang batang nasaktan na sa wakas ay nakauwi na. Leve, tama na, alo niya, habang hinahaplos ang buhok ko. Halika, pumasok ka na. Dito ka muna. Magpahinga ka. Iginyan niya ako papasok sa sala. Ang amoy ng bahay, pinaghalong amoy ng lumang kahoy, ng paborito niyang floor wax, at ng nilutong adobo kanina, ay biglang nagpabalik sa akin sa aking pagkabata. Ang lumang sofa na may takip na crochet, ang maliit na altar sa isang sulok, ang mga picture frame sa dingding na kupas na. Lahat ay pamilyar. Lahat ay masakit. Inihiga na ni Kuya si Gio sa lumang kwarto ko. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya. Ayaw pa sana niyang umalis, pero sinabi kong kaya ko na. Kailangan kong kayanin. Naiwan kami ni Mama sa sala. Inabutan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig. Gusto mong kumain? Tanong niya. Umiling lang ako. Wala akong ganang kumain. Wala akong ganang mabuhay. Naupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay kong nanginginig pa rin. Ano man ang nangyari, malalampasan mo rin yan, Karen. Matatag ka. Gusto kong maniwala sa kanya. Pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ako na ang pinakamahinang tao sa buong mundo. Nang hating gabi na at mahimbing na ang tulog ni Mama, hindi pa rin ako makatulog. Bumangon ako mula sa kama at naglakad-lakad sa loob ng bahay. Bawat sulok ay may dalang alaala. Ang kusina, kung saan una akong natutong magluto. Ang bakuran, kung saan kami naglalaro ng taguan ng mga kapatid ko. At ang sala. Huminto ako sa gitna ng sala. Tinitigan ko ang espasyong iyon. Dito. Dito mismo. Biglang bumalik ang lahat na parang kahapon lang nangyari. Ang anino ng luma, ang anino ni Harvin. Flashback. 19 na taon ako noon. Si Harvin ang una kong pag-ibig. Gwapo, magaling magsalita, ang akala ko'y prinsipe mula sa isang fairytale. Pero ang prinsipe ay isa palang halimaw. Nagsimula sa selos. Sa mga bawal na pagsama sa kaibigan. Pagkatapos sa mga sigaw. At isang gabi,
dito mismo sa sala, nang dahil lang sa hindi ko pagsagot sa tawag niya, dumapo ang palad niya sa pisngi ko. Ang hapdi. Ang gulat. Ang takot. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking nagsabing mahal ako ay ang siya ring unang nanakit sa akin. Sorry, babe, sabi niya pagkatapos habang yakap-yakap ako. Hindi ko sinasadya. Sobra lang kitang mahal, natatakot akong mawala ka. Naniwala ako. Pinatawad ko siya. Pero naulit iyon. At naulit. At naulit pa. Ang dating paraiso ay naging isang kulungan. Ang dating pag-ibig ay naging lason. Ang bahay na ito, na dati aking kanlungan, ay naging saksi sa aking mga luha at pasa. Isang araw, nakita ni Mama ang pasa sa braso ko. Hindi na ako nakapagsinungaling. Sa tulong nila ni Kuya, nakaalis ako. Lumayo ako kay Harvin. Lumipat ako sa Maynila para magsimula ulit. Doon ko nakilala si Joshua. Isang mabait, matatag at responsableng lalaki. Siya ang naging sagot sa mga dasal ko. Siya ang aking tagapagligtas. Inakala ko. Napapikit ako ng mariin. Ang hapdi ng sampal ni Harvin noon ay parang bumalik, pero mas masakit ngayon ang sugat na iniwan ng mga salita ni Joshua. Pareho silang nanakit sa akin sa magkaibang paraan. Ang isa'y sa pisikal, ang isa'y sa kaluluwa. Tinalikuran ko ang isang impyerno para lang mapunta sa isa pa. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Ano bang mali sa akin? Bakit laging ganito? Bakit ako laging iniiwan at sinasaktan? Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang amoy ng kaping barako at sinangag ang gumising sa akin. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Mama sa kusina, naghahanda ng almusal. Si Gio naman ay nakaupo na sa mesa, masayang kumakain ng pandesal. Good morning, Mommy, bati niya, puno ng enerhiya. Tila nakalimutan na niya ang bigat ng nakaraang gabi. Ganoon ang mga bata. Mabilis makabangon. Sana ganoon din ako. Morning, anak, pilit kong ngumiti. Halika, Karen, kumain ka na, sabi ni Mama. Kailangan mong lakasan ang katawan mo. Umupo ako sa mesa at nagsimulang kumain. Ang sinangag ni Mama, na may maraming bawang at bahagyang tutong, ay parang gamot. Bawat subo ay nagbibigay ng kaunting init sa nanlalamig kong katawan. Habang kumakain, napatingin ako sa labas ng bintana ng kusina. Tanaw mula roon ang maliit na espasyo sa gilid ng bahay, ang dating karinderya ni Mama. Sarado na ito ngayon. Matanda na si Mama at hindi na niya kayang mag-asikaso. Ang mga kahoy na mesa at upuan ay nakatambak lang sa isang sulok, inaamag na. Ang karatula, na may nakasulat na kainan ni Esther, ay halos hindi na mabasa. Dati, ito ang pangarap ko. Ang ituloy ang karinderya ni Mama. Ang magluto ng mga paboritong pagkain ng mga taga dito. Pero isinantabi ko ang pangarap na iyon para maging asawa ni Joshua. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos naming kumain, habang naglalaro si Gio sa bakuran, lumapit ako kay Mama. Ma, sabi ko. Bakit, anak? Yung karinderya po. Tumingin siya sa direksyong tinitingnan ko. Ngumiti siya ng malungkot. Ay, naku. Matagal nang sarado yan. Wala nang mag-aasikaso. Huminga ako ng malalim. Ito na. Kung ako po ang mag-aasikaso. Natigilan si Mama. Tumingin siya sa akin, nagulat. Ano? Sigurado ka ba, anak? Mahirap yan. At paano si Joshua? Nang marinig ko ang pangalan niya, biglang bumalik ang sakit. Pero kasabay nito, bumalik din ang isang determinasyon na hindi ko alam na mayroon pa pala ako. Wala na po kami ni Joshua, sabi ko, sa isang boses na mas matatag kaysa kanina. Kailangan kong magsimula ulit, mapara sa sarili ko. Para kay Gio. Tinitigan ako ni Mama ng matagal. Nakita niya ang apoy sa mga mata ko, isang apoy na matagal nang natabunan ng takot at pagpaparaya. Dahan-dahan tumango siya. Kung iyan ang gusto mo, susuportahan kita, sabi niya. Nang hapong iyon, habang mahimbing ang tulog ni na Mama at Gio, lumabas ako at pumasok sa abandonadong karinderya. Maalikabok. Madilim. Amoy luma. Pero sa halip na mainis, nakaramdam ako ng excitement.
Naghanap ako ng walis at basahan. Sinimulan kong maglinis. Inalis ko ang agyo sa mga bintana. Pinunasan ko ang mga mesa. Habang naglilinis, pakiramdam ko ay nililinis ko rin ang gulo sa isip at puso ko. Bawat alikabok na nawawala ay parang isang masamang alaala na binubura. Nang gabi na pagod ako pero mas gumaan ang pakiramdam ko. Naupo ako sa isa sa mga upuan, pinagmasdan ang medyo malinis ng espasyo. Malayo pa sa pagiging maayos, pero may simula na. Pumasok si Gio, kinukusot pa ang mga mata. Mommy, anong ginagawa niyo po rito? Ngumiti ako, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Lumuhod ako para magpantay kami. Hinawakan ko ang maliliit niyang kamay. Anak, sabi ko, habang tinitingnan siya sa mata. Mula ngayon, dito muna tayo. Medyo magulo pa, medyo mahirap pa sa simula, tumingin ako sa paligid ng karinderya, pagkatapos ay binalik ko ang tingin ko sa kanya. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Aayusin natin to, okay? Tayong dalawa. Aayusin natin ang lahat. Tumango si Gio at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pagbabalik ng lakas ko. Hindi na ako ang Karen na durog at talunan. Ako na ngayon si Karen na handang bumangon at lumaban. Para sa sarili ko. At para sa anak ko. Lumipas ang mga araw na ang tanging mundo ko ay ang 4 na sulok ng kinukumpuning karinderya. Bawat pagpukpok ng martilyo, bawat pagpahid ng pintura sa dingding, ay isang paraan para ibaling ang isip ko palayo sa sakit. Ang proyekto ng pagbangon ng kainan ni Esther ay naging proyekto ng pagbangon ng sarili kong pagkatao. Kailangan ko ng puhunan. Maliit lang naman ang naipon ko sa 10 taon ng pagiging may bahay, at kulang na kulang iyon para sa mga materyales at kagamitan. Gabi-gabi, hawak ang isang maliit na notebook, nililista ko ang mga gastusin, at gabi-gabi, parang sinasampal sa akin ng katotohanan na imposible ang pangarap ko ng walang tulong. Isang hapon, habang nag-aayos kami ni Mama ng mga lumang gamit sa bahay para magkaroon ng espasyo, napag-usapan namin ang attic. Ang kwartong iyon sa itaas, na puno ng mga bagay na matagal nang nakalimutan, ay hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Anak, baka may mga lumadyang gamit na pwede pa nating ibenta o pakinabangan para sa karinderya, mungkahi ni Mama. Mga plato, kaldero o kung ano paman. May punto siya. Kaya kinabukasan, habang nasa eskwela si Gio, umakyat ako sa attic. Ang init ay nakakasakal at ang alikabok na lumipad pagbukas ko ng pinto ay halos nagpaubo sa akin. Ang sinag ng araw mula sa isang maliit na bintana ay nagbigay liwanag sa mga naglalakihang sapot ng gagamba at mga bagay na tinabunan na ng panahon. Sa isang sulok, nakatayo ang isang lumang bowl na gawa sa Nara. Ito ang bowl ni Mama, ang lalagyan ng mga pinakamahalaga niyang gamit noong dalaga pa siya. Naalala ko, bata pa ako, bawal na bawal itong buksan. Dahil sa kuryosidad, sinubukan kong buksan. Nakakandado. Naghanap ako sa mga lumang lata at kahon, at sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, nakita ko ang isang maliit at kinakalawang na susi. Sakto. Pagbukas ko ng bowl, sumalubong sa akin ang amoy ng naphthalene balls at lumang papel. Sa ibabaw, may mga luma siyang bestida at mga sulat na nakatali ng laso. Maingat kong inalis ang mga iyon. Sa ilalim, may isang maliit na kahon. Nang buksan ko iyon, bumungad sa akin ang isang bagay na kumislap sa madilim na sulok ng attic. Isang kwintas na pilak. Ang disenyo nito'y kakaiba, isang kalahating buwan na tila kayakap ang isang maliit na bituin. Hinawakan ko ito. Malamig sa aking palad, pero may dalang kakaibang init sa aking alaala. Isang pamilyar na pakiramdam. Napapikit ako. Biglang may sumulpot na imahe sa isip ko. Hindi malinaw, parang isang panaginip. Ang amoy ng dagat. Ang malakas na tawa ng isang lalaki. Ang pakiramdam na binuhat ako ng napakataas at inilipad-lipad sa ere. Ang aking munting bituin, bulong ng isang boses sa aking alaala. Idinilat ko ang aking mga mata na guguluhan. Ano iyon? Sa ilalim ng kwintas sa kahon, may isang litrato. Luma na, medyo naninilaw na ang kulay at may gasgas na sa gilid. Kinuha ko ito. Sa litrato may 3 tao. Ang isa ay ang nanay ko, mas bata, mas masaya, ang ngiti ay abot tainga.
Ang isa naman ay isang batang babae, siguro mga 4 o 5 taong gulang, nakakandong sa isang lalaki. Ang batang iyon ako iyon. Suot ko ang kwintas na hawak ko ngayon. Pero ang lalaking nakayakap sa akin. Hindi ko siya kilala. Pero ang mukha niya ay napakapamilyar. Nakita ko na siya dati. Sa mga diaryo. Sagsisi, ang kanyang mga mata, seryoso pero may bahid ng kabaitan. Ang kanyang tindig, makapangyarihan. Bigla, parang may kung anong kumonekta sa isip ko. Si Don Eladio Alonzo. Ang yumaong founder at CEO ng Isla de Clara Holdings, ang pinakamalaking korporasyon sa buong rehiyon. Ang alamat sa mundo ng negosyo. Binitawan ko ang litrato na parang napaso. Hindi maaari. Nanginginig akong pinulot ito ulit. Tinitigan kong mabuti. Ang mga mata niya. Ang hugis ng ilong. May hawig sa akin. Bumaba ako ng atik, dala-dala ang kwintas at ang litrato. Naabutan ko si Mama sa kusina, naghihiwa ng sibuyas. Nanginginig ang boses ko. Sino po siya? Itinaas ko ang litrato. Natigilan si Mama. Nabitawan niya ang kutsilyo. Namutla siya, at sa isang iglap, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na matagal na niyang itinatago. Saan mo yan nakuha? Tanong niya, halos pabulong. Sa bowl ninyo. Ma, sino siya? Bakit ninyo kasama sa litrato? Bakit niya ako karga? Hindi siya makasagot. Yumuko lang siya at nagsimulang umiyak ng tahimik. Doon ko na naintindihan ang lahat. Ang mga lihim. Ang mga hindi nasasagot na tanong. Ang dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang tatay ko. Siya ba ang tatay ko? Tumango lang si Mama habang patuloy sa pag-iyak. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Una, ang asawa ko. Ngayon, ang buong pagkatao ko. Ang taong kinilala kong ama sa birth certificate ko ay hindi ko pala tunay na ama. Isang kasunduan lang pala iyon para pagtakpan ang lahat. Ang ama ko ay si Don Eladio Alonzo. Isang bilyonaryo. Isang makapangyarihang tao. At sa buong buhay ko, hindi ko man lang nalaman. Nagalit ako. Nagalit ako kay Mama sa paglilihim niya. Nagalit ako sa tadhana. Pero sa ilalim ng galit na iyon, may isa pang emosyon na unti-unting sumisibol, pag-asa. Kung totoo ito, kung anak niya ako, ibig sabihin may karapatan ako. Hindi sa yaman niya, hindi. Kundi sa tulong. Sa isang pagkakataon para makabangon. Ang Isla de Clara Holdings ay pinamumunuan na ngayon ng pamangkin ni Don Eladio, si Jonathan Alonzo. Isang lalaking kasing sikat at kasing galing daw ng kanyang tiyuhin. Siya na ngayon ang CEO. Nagdesisyon ako. Isang desisyong desperado, pero wala na akong ibang pagpipilian. Pupuntahan ko siya. Kinabukasan, isinout ko ang pinakamaayos kong bestida, isang luma pero malinis na floral dress. Isinukbit ko sa leeg ko ang kwintas na kalahating buwan at bituin. Nagpaalam ako kay Mama na may aasikasuhin lang ako sa bayan. Ang gusali ng Isla de Clara Holdings ay parang isang higanting salamin na sumasalamin sa langit. Nakakatakot. Nakakaliit. Pumasok ako sa lobby na gawa sa marmol. Ang tunog ng aking mga lumang sapatos ay tila sumisigaw na hindi ako kabilang dito. May appointment po ba kayo kay M.A. Alonzo? Tanong ng receptionist. Isang babaeng mukhang model, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. O wala po, sagot ko. Pero importante po. Personal. I'm sorry, but M. Alonzo doesn't take personal appointments without schedule. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang tumakbo. Pero naisip ko si Gio. Naisip ko ang karinderya. Humugot ako ng lakas. Pakisabi na lang po, si Karen Santos ito. Tungkol po ito sa nanay ko, si Esther, at kay Don Eladio. Tumaas ang kilay ng receptionist, pero kinuha niya ang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang maghintay ako. Naupo ako sa isang malambot na sofa sa lobby, pakiramdam ko ilulubog ako. Ang mga taong dumadaan ay nakasuot ng mga mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa stocks at mergers. Naramdaman ko ang tingin nila ang pagtataka. Sino ang babaeng ito na mukhang naligaw lang? Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay, tinawag ako.
Miss Santos, this way please. Dinala ako sa isang elevator na salamin, paakyat sa pinakamataas na palapag. Ang penthouse office. Bumukas ang pinto sa isang malawak na hallway. At sa dulo noon, nakatayo si Jonathan Alonzo, kausap ang isang babaeng napakaganda at elegante, si Freya, na pinsan pala niya at isa ring executive sa kumpanya. Nagtatawanan sila, isang tawang komportable at natural. Isang tawang nagpapakita na sila ay kabilang sa mundong ito. Biglang may kumirot sa puso ko. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati. Selos. Hindi selos dahil sa romantikong dahilan. Kundi selos sa buhay na mayroon sila. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pagiging komportable sa sariling bala. Ito ang mundong dapat ay kabilang din ako, pero ipinagkait sa akin. Habang naghihirap ako sa San Rafael, sila ay nandito, namumuhay na parang mga hari at reyna. Napansin ni Jonathan ang pagdating ko. Nagpaalam siya sa pinsan niya at lumapit sa akin. Miss Santos, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado at profesional. Mas gwapo siya sa personal. Pero ang mga mata niya ay mailap, mahirap basahin. And Alonzo. Jonathan, nautal kong sabi. Salamat sa oras ninyo. I only have 5 minutes. I have a board meeting, diretsong sabi niya, hindi man lang umingiti. Halatang naabala ko siya. Natigilan ako. Paano ko sasabihin ang lahat sa loob ng 5 minuto? Ang buong buhay ko. Ang lihim ni Mama. Hinawakan ko ang kwintas sa aking lig. Ito na lang ang pag-asa ko. Tungkol po ito sa tiyuhin ninyo, si Don Eladio, sabi ko, pilit na pinatatag ang boses. At sa kwintas na ito. At sa akin. Ako po si Karen. Anak niya po ako. Huminto ang mundo. Tumingin si Jonathan sa kwintas, pagkatapos ay sa mukha ko. Sa isang iglap, nawala ang pagiging profesional sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng purong gulat. Ang parehong gulat na naramdaman ko kahapon sa ate. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng conference room at may tumawag sa kanya. Sir, they're waiting for you. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa conference room. Naguguluhan. Nahahati. Mag-usap tayo mamaya, sabi niya sa mabilis na tono. Huwag kang aalis. At pumasok na siya sa conference room, iniwan akong nakatayong mag-isa sa malawak at malamig na hallway. Yakap ko ang sarili ko, hawak ang kwintas na siyang susi at siya ring sumpa ng buhay ko. Ang kaninang selos ay napalitan ng takot. Nagkamali ba akong pumunta rito? Sa halip na tulong, baka isa na namang bangungot ang pinasok ko. 2 oras. 2 oras akong nakaupo sa malamig na sofa sa labas ng opisina ni Jonathan, yakap-yakap ang sarili ko habang pinaglalaruan ng mga daliri ko ang kwintas na nakasabit sa aking lig. Bawat minuto na dumadaan ay parang isang dagok ng kaba. Bawat anino ng taong dumadaan ay nagpapatindig ng balahibo ko. Ang mga sinabi ko kanina, anak niya po ako, ay umuulit-ulit sa isip ko, at sa bawat ulit, mas lalo akong pinanghihinaan ng loob. Baka pinagtawanan na niya ako sa loob. Baka ipapatawag na niya ang security para palayasin ako. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng conference room, lumabas si Jonathan na pagod ang itsura. Dumiretso siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako ng maihalong pag-aalinlangan at kuryosidad. Sumenyas siya na sumunod ako sa kanyang opisina. Ang opisina niya ay napakalawak, may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisam na tanaw ang buong syudad ng Isla de Clara. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagiging maliit ko, hindi lang sa pisikal, kundi sa katayuan sa buhay. Pinaupo niya ako sa isang upuan sa harap ng kanyang mamahaling mesa. Naupo siya at tinitigan ako ng matagal, na parang sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ulitin ko ang tanong ko, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay kalmado pero may bigat. Sino ka? Huminga ako ng malalim. Kinuwento ko ang lahat. Ang pagkakahanap ko sa bowl, ang litrato, ang kwintas, ang biglaang mga alaala ng isang lalaking tumatawag sa aking munting bituin. Kinuwento ko rin ang pagtatapat ni Mama. Habang nagsasalita ako, nakatitig lang siya, walang emosyon ang mukha, pero ang mga mata niya ay hindi umaalis sa akin. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik. Akala ko, hindi siya naniwala.
Akala ko tatawagin na niya akong sinungaling. Pero sa halip, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at may inilabas na isang lumang album. Binuklat niya ito sa isang partikular na pahina at itinulak papalapit sa akin. Sa pahina may isang litrato. Isang lalaki at isang babae, nakatayo sa tabi ng isang bangka sa dalampasigan. Ang babae ay si Mama Esther, mas bata pa, suot ang parehong bestida sa litratong dala ko. At ang lalaki ay si Don Eladio, nakangiti, ang mga matay kumikinang. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay, Esther, ang aking tanging liwanag. 1985. Matagal ko nang alam na mayroon siyang minahal na iba, mahinang sabi ni Jonathan, ang tingin ay nasa litrato. Hindi niya sinabi kung sino. Pero laging may lungkot sa mga mata niya. Lagi siyang bumabalik sa San Rafael tuwing kaarawan niya, mag-isa. Walang nakakaalam kung bakit. Ngayon naiintindihan ko na. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na iba sa mga mata niya. Hindi na pagdududa, kundi pagtanggap. Magkamukha kayo ng mga mata ni Tito Eladio. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa aking mata. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. May naniwala sa akin. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa karinderya. Hindi ako humingi ng pera. Ang hiningi ko ay pagkakataon, isang maliit na pautang bilang investment na babayaran ko mula sa kikitain ng kainan. Pumayag siya. Hindi bilang isifi ng Isla de Clara, kundi bilang Jonathan. Isang personal na kasunduan. Isang tulong sa isang posibleng kamag-anak na matagal nang nawala. Sa mga sumunod na linggo, nabuhay ang pangarap ko. Sa tulong ng perang ipinahiram ni Jonathan, nakabili kami ng mga bagong gamit sa kusina, na ipaayos ang mga mesa at upuan, at nakapagpinta ng bago at mas masayang kulay sa mga dingding. Ang kainan ni Esther ay naging kainan ni Karen. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa. Madalas dumadalaw si Jonathan para kumustahin ang progreso, laging may dalang merienda para sa akin at kay Gio. Sa mga pagdalaw na iyon, unti-unti kong nakikita ang totoong siya, hindi ang seryosong kundi isang lalaking may mabuting puso. Ngunit ang langit na aking inaabot ay may kasama palang bagyo. Nakarating kay Freya, ang pinsan ni Jonathan, ang tungkol sa i-investment niya sa isang babae mula sa probinsya. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman niya ang lahat, ang paghihiwalay namin ni Joshua, ang biglaan kong paglitaw sa buhay ng mga Alonzo. At sa isip niyang puno ng inggit at pagdududa, binigyan niya ito ng ibang kahulugan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa mesa ng karinderya, bago ang aming planadong soft opening, tumawag si Kuya Marlon. Balisa ang boses niya. Karen, nakita mo na ba ang Facebook? Hindi, Kuya. Bakit? Tingnan mo. Agad-agad. Binuksan ko ang aking cellphone. At doon, bumungad sa akin ang isang live video ni Freya. Nakatayo siya sa plaza ng San Rafael, sa harap ng maraming tao, hawak ang isang mikropono. Isang impromptu press conference. Gusto ko lang pong bigyan ng babala ang mga taga rito, sabi niya sa video, ang boses ay puno ng peking pagmamalasakit. May isang babae, isang Karen Santos, na ginagamit ang pangalan ng yumaong tito ko, si Don Eladio, para makakuha ng simpatya at pera. She's a gold digger. Iniwan siya ng asawa niya, at ngayon, ang pinsan ko namang si Jonathan ang binibiktima niya. Nagpatuloy siya, nagkakalat ng mga kasinungalingan. Sinabi niyang pineki ko ang kwento ko, na isa akong social climber na gustong umakyat sa yaman ng mga Alonzo. Ang mga komento sa live video ay brutal. Tinawag akong manggagamit, desperada, ahas, ang parehong salitang isinigaw sa akin ni Joshua. Para akong binuhusan ng isang balding na gielong tubig. Gumuho ang mundo ko, ulit. Ang karinderyang pinaghirapan ko, na simbolo ng aking pagbangon, ay naging simbolo na ngayon ng aking kahihiyan. Napatakbo ako sa loob ng TC ng karinderya at doon umiyak ng umiyak. Ang mga pangarap ko, dinurog na naman. Ang pangalan ko, winasak na naman. Bakit ganito? Bakit sa tuwing sinusubukan kong bumangon, laging may humihila sa akin pabalik sa putik? Biglang may kumatok sa pinto. Karen? Boses iyon ni Thomas, ang kinuha kong batang waiter at tagaluto, isang out-of-school youth na binigyan ko ng pagkakataon. Ma'am Karen, okay lang po kayo?
Pinunasan ko ang mga luha ko at binuksan ang pinto. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Ma'am, wag po kayong maniwala doon. Alam po namin dito kung sino kayo. Alam naming mabuti kayong tao. Ang mga salita niya ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Pero hindi sapat para pawiin ang sakit. Nang hapong iyon, nagkulong lang ako sa kwarto. Ayokong lumabas. Ayokong makita ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Narinig ko sa labas ang boses ni Jonathan, kausap si Mama. Dumating siya agad pagkatapos niyang malaman ang nangyari. Pero hindi ko siya kayang harapin. Nahihiya ako. Pakiramdam ko, nadamay pa siya sa gulo ko. Kinagabihan, habang nakadungaw ako sa bintana, nakita ko ang pagdami ng mga tao sa plaza. May mga media van pa. Ang chismis ay kumalat na parang apoy. Naramdaman ko ang pag-atake ng panik. Gusto kong magtago, maglaho. Pero bigla, nakita ko si Jonathan. Umaakyat siya sa maliit na entablado sa gitna ng plaza. Kinuha niya ang mikropono. Natahimik ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, nagsimula siya, ang boses ay malakas at puno ng otoridad. Nandito ako ngayong gabi para linawin ang mga malisyosong paratang na ibinabato sa isang taong napakahalaga sa akin. Natigilan ako. Napakahalaga sa akin. Si Karen Santos ay hindi isang gold digger, pagpapatuloy niya, ang tingin ay matapang na humaharap sa mga kamera. Tinutulungan ko siya. Pero hindi dahil sa kung anuman, kundi dahil may utang na loob ang pamilya namin sa kanya. Ang tulong na ibinibigay ko ay kakarampot lang kumpara sa kaligayahang ibinigay ng pamilya niya sa aking Tito Eladio noon. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Pinrotektahan niya ang lihim namin. Pero ipinagtanggol niya ako. Ang karinderyang itinatayo niya ay hindi simbolo ng panlalamang. Ito ay simbolo ng kanyang katatagan, ng kanyang pagnanais na bumangon sa sarili niyang mga paa matapos ang isang masakit na pinagdaanan. At sinumang susubok na sirain ang pangarap ng isang taong lumalaban ng patas ay ako ang makakalaban. Isang malakas na palakpakan ang umalinggaw sa buong plaza. Ang mga tao, na kanina'y mapanghusga, ay napalitan ng paghanga. Nakita ko si Tomas at ang iba pang staff ng karinderya na pumapalakpak ng malakas, may mga ngiti sa kanilang mga labi. Tumalikod si Jonathan mula sa mga kamera at ang mga mata niya ay tila hinahanap ako. Nagtama ang aming mga paningin mula sa entablado hanggang sa bintana ng aking kwarto. Sa mga mata niyang iyon, wala akong nakitang awa. Ang nakita ko ay respeto, pagtitiwala, at isang bagay pa isang bagay na nagpakabog ng malakas sa dibdib ko. Kilig. Sa gitna ng gulo at sakit, isang damdamin na akala ko'y hindi ko na mararamdaman ulit. Si Jonathan Alonzo, ang lalaking akala ko'y mula sa ibang mundo, ay bumaba mula sa kanyang tour para lang ipagtanggol ako. Hindi bilang sisi. Hindi bilang pamangkin ni Don Eladio. Kundi bilang isang taong naniniwala sa akin. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak dahil sa sakit. Umiyak ako dahil sa pasasalamat. At sa kaibuturan ng puso ko, alam kong ang laban na ito ay hindi ko na nilalabanan ng mag-isa. Ang pagtatanggol sa akin ni Jonathan sa plaza ay parang isang malakas na hangin na nagtulak palayo sa madilim na ulap na bumabalot sa akin. Kinabukasan, ang mga bulungan ng chismis ay napalitan ng mga ngiti at pagbati. Ang mga kapitbahay na dati umiiwas ng tingin ay siya na ngayong unang bumabati ng magandang umaga, Karen. Ang tapang ni Jonathan ay naging tapang ko rin. Sa tulak ni Mama at sa suporta ni Jonathan, naglakas loob akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Pumunta ako sa presinto. Pero hindi para kay Joshua. Iyon ay isang laban na hindi ko pa kayang harapin. Pumunta ako roon para kay Harvin. Hawak ang lumang medical certificate ng mga pasa ko noon na itinago pala ni Mama sa lahat ng mga taon na ito at sa tulong ng isang public attorney na inirekomenda ni Jonathan, nagsampa ako ng kaso. Isang kaso para sa physical abuse na nangyari mahigit 10 taon na ang nakalipas. Alam kong mahirap patunayan pero hindi na mahalaga kung manalo ako o matalo. Ang mahalaga ay ang pagtindig ko. Ang pagbawi ko sa kapangyarihang inagaw niya sa akin noon. Nang makarating kay Harvin ang tungkol sa kaso, nagulat ako nang hindi man lang siya lumaban. Siguro dahil may pamilya na rin siya ngayon at ayaw na ng gulo. O siguro dahil sa wakas, tinablan din siya ng hiya.
Ang resulta, isang protection order. Isang pirasong papel na nagsasabing hindi na siya pwedeng lumapit sa akin. Isang pirasong papel na sumisimbolo sa aking kalayaan. Habang hawak ko ang certificate ng protection order sa labas ng courtroom, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Parang isang mabigat na kadena ang natanggal sa aking mga paa. Hindi ko namalayan, nakangiti na pala ako. At sa pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Jonathan, nakasandal sa kanyang sasakyan sa di kalayuan, naghihintay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya ako iniwan. Dahil sa mga pangyayari, ang grand opening ng kainan ni Karen ay naging isang malaking event sa buong San Rafael. Ang mga taong na-curious dahil sa chismis ni Freya ay sila ngayong unang pumila para tikman ang aking mga luto. Nang araw na iyon, ang maliit na karinderya ay naging sentro ng kasiyahan. Ang amoy ng aking special adobo at sinigang na hipon ay humahalo sa tawanan ng mga customer. Si Mama ay abala sa cashier, ang mukha ay hindi maipinta sa sobrang saya. Si Gio, suot ang isang maliit na apron, ang taga-abot ng menu, proud na proud. Si Thomas at ang iba pang staff ay hindi magkamayaw sa pag-asikaso. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko si Jonathan, nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid, umiinom ng kape. Ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ang aking anino, ang aking silent protector. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng karamihan, at sa isang ngiti lang, nagkaintindihan kami. Bago magsara ang kainan ng gabing iyon, ibinalita ni Tomas na i-sold out po tayo, Ma'am Karen. Hindi ako makapaniwala. Napaupo ako sa isang bakanting upuan, biglang naramdaman ang pagod. Pero ito ang pinakamasarap na pagod sa buong buhay ko. Niyakap ako ni Mama, ni Gio, ni Tomas. Nagpalakpakan kaming lahat. Tagumpay. Nang makaalis na ang lahat at kami na lang ni Jonathan ang naiwan sa loob ng tahimik na karinderya, lumapit siya sa akin. Congratulations, Karen, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat, Jonathan. Salamat sa lahat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Ikaw ang gumawa niyan, sagot niya. Nakita ko lang ang potensyal na matagal mo nang itinatago. May katahimikang namagitan sa amin. Isang komportableng katahimikan. May gusto sana akong ipakita sa'yo, sabi niya bigla. Kung hindi ka papagod. Dinala niya ako sa Isla de Clara. Pero hindi sa opisina niya. Dinala niya ako sa rooftop ng pinakamataas na gusali sa buong syudad, ang Isla de Clara Tower. Mula roon, ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang isang karagatan ng mga bituin. Ang hangin ay malamig at sariwa. Wow, iyon lang ang nasabi ko. Ang ganda. Kapag pakiramdam ko, nalulunod na ako sa mga problema, sabi niya, habang nakatingin sa mga ilaw, dito ako pumupunta. It reminds me that there's a big, beautiful world out there, at ang mga problema ko ay maliit lang na parte nito. Tumayo kami roon ng magkatabi, pinapanood ang tahimik na syudad. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang sihi at hindi ako ang simpleng may-ari ng karinderya. 2 tao lang kami na nakahanap ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Karen, tawag niya sa pangalan ko, ang boses niya ay maseryoso na ngayon. Humarap ako sa kanya. Ang mga mata niya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay may kakaibang kinang. Mula nang dumating ka nagbago ang lahat, pag-amin niya. Binigyan mo ng kulay ang mundo kong dati itim at puti lang. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pag-asa. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay gumapang sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano to nangyari o kung kailan nagsimula, pagpapatuloy niya, pero isa lang ang alam kong sigurado. Huminga siya ng malalim na parang nag-ipon ng lakas ng loob. At pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong pero malinaw na narinig ng puso ko, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Mahal na mahal kita, Karen. Natigilan ako. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok sa isang segundo, bago ito kumabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sa likod niya, biglang may sumabog. Mga fireworks. Pula, berde, asul, sumasayaw sa madilim na kalangitan. At kasabay noon, mula sa itaas, nagsimulang umulan ng confetti. Isang sorpresa. Isang grandiosong pagtatapat. Nagsimulang mamasa ang mga mata ko.
Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng luha, parang biglang nagkaroon ng katuturan. Lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Sa taong ito, tinitigan ko siya sa mata. Ang lalaking nagtanggol sa akin. Ang lalaking naniwala sa akin. Ang lalaking nagpabalik ng pag-asa sa akin. Mahal na mahal din kita, Jonathan, sagot ko, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Ngumiti siya, isang ngiting nagliwanag pa kaysa sa mga fireworks sa likuran niya. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. At doon, sa rooftop ng Isla de Clara, sa ilalim ng nagliliwanag na buwan at umuulan na confetti, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagpipigil, ng respeto, ng pangako. Isang halik na nagsasabing ito na ang simula. Ang simula ng aming kwento. Habang magkayakap kami, pinapanood ang huling kislap ng mga paputok. Isang bagay ang sigurado sa puso ko. Sa wakas, nakahanap na ako ng tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato at semento, kundi isang tahanan sa puso ng isang tao. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon sa rooftop ay parang isang panaginip. Ang tikainan ni Karen ay dinadayo na hindi lang ng mga taga San Rafael, kundi pati na rin ng mga turista. Ang pag-ibig namin ni Jonathan ay isang lihim na alam ng aming mga puso, mga nakauna sandali, mga text na puno ng kilig, at mga tawag sa gabi na umaabot hanggang madaling araw. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong buo ako. Masaya. Payapa. Pero ang kapayapaan ay isang marupok na baso, at hindi ko namalayan may mga taong handang-handa na itong basagin. Sa kabilang banda, si Freya ay hindi matanggap ang pagkatalo. Ang pagtatanggol ni Jonathan sa akin sa plaza ay isang sampal sa kanyang ego. At ang balita tungkol sa tagumpay ng aking karinderya ay parang asin na isinasaboy sa kanyang sugat. Ngunit ang pinakamatindi ay nang makarating sa kanya ang bulong-bulungan tungkol sa namumuong relasyon namin ni Jonathan. Para sa kanya, iyon na ang huling patak. Ang galit niya ay naging isang laso na kailangan niyang ipainom sa iba. At natagpuan niya ang perpektong kasabwat sa kanyang lason, si Joshua. Hindi ko alam kung paano sila nagkakilala. Siguro, hinanap siya ni Freya. O siguro, si Joshua, na mula nang iwan ako ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo, ang siyang lumapit. Ang alam ko lang, ang kanilang pagtatagpo ay ang simula ng isang bagong bangungot. Pinagsama ang mapaghiganting puso ni Freya at ang nasaktang pride ni Joshua. Isang perpektong alyansa ng kadiliman. May maliit na porsyento ng shares ang aking karinderya na inilista ni Jonathan sa stock market bilang isang paraan para magkaroon ng dagdag na kapital sa hinaharap. Isang maliit na eksperimento. Hindi ko pa ito masyadong naiintindihan pero nagtiwala ako sa kanya. Ito ang nakitang butas ni Freya at Joshua. Gamit ang impluensya ni Freya sa business world at ang mga koneksyon ni Joshua, nagsimula silang magpakalat ng mga peking balita online. Mga artikulong nagsasabing bagsak ang kalidad ng pagkain ko, may mga food poisoning incidents daw, at ang pinakamasakit, ginagamit ko raw ang karinderya para sa money laundering. Ang mga kasinungalingang ito, na suportado ng mga peking accounts at bayarang trolls, ay mabilis na kumalat. Isang umaga, habang nagkakape ako at tinitingnan ang stock ticker sa aking cellphone na itinuro sa akin ni Jonathan, nakita ko ito. Ang maliit na araw sa tabi ng pangalan ng tikainan ni Karen ay kulay pula at nakaturo pababa. Bumagsak ang presyo ng shares. Hindi malaki pero sapat na para magdulot ng panik. Sunod-sunod na pumasok ang mga tawag sa telepono ng karinderya mula sa mga suppliers na nagtatanong, sa mga customers na nagkakansela ng reservation. Ang takot ay nagsimulang gumapang pabalik sa aking sistema. Parang isang multo mula sa nakaraan. Huwag kang mag-alala, Karen, sabi ni Jonathan sa telepono, sinusubukang pakalmahin ako. Gagawa natin to ng paraan. This is just a market play. 31. Ngunit ang plano ni Freya at Joshua ay hindi lang nagtatapos sa stock market. Ang kanilang huling atake ay mas personal, mas brutal. At pinili nila ang perpektong lugar para gawin ito, ang fiesta ng Barangay Mabini. Ang parehong lugar kung saan, ilang buwan lang ang nakalipas, ay dinurog ni Joshua ang puso ko. Inimbitahan ako ng Barangay Council ng Mabini bilang isa sa mga special guest sa kanilang fiesta, bilang isang successful entrepreneur na nagmula sa kanilang lugar. Noong una, ayoko.
Masyadong masakit ang alaala. Pero pinilit ako ni Jonathan. This is your chance to face them, Karen. To show them who you are now. At kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Kaya pumunta kami. Kasama si Gio, na sabik makita ulit ang kanyang mga kaibigan. Ang gabi ng fiesta ay masaya at maingay. Ang mga banderitas ay nakasabit pa rin, sumasayaw sa hangin. Ang amoy ng inihaw ay nasa lahat ng dako. Pero para sa akin, bawat sulok ng plaza ay may dalang alaala ng kahihiyan. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Jonathan habang naglalakad kami na para bang siya ang aking kalasag. Nang umakyat kami sa entablado para sa isang maikling parangal, nakita ko siya sa gitna ng mga tao. Si Joshua. Nakatayo siya roon, ang mga mata ay nagliliyab sa galit habang nakatingin sa aming magkahawak na kamay. Sa tabi niya, nakatayo si Freya, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Jonathan, umalis na tayo, bulong ko. Pero huli na ang lahat. Pagkatapos ng parangal, habang pababa kami ng entablado, biglang umakyat si Joshua. Inagaw niya ang mikropono mula sa MC. Natahimik ang lahat. Sandali lang, sigaw niya. May gusto lang akong sabihin sa lahat. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Jonathan. Isang tingin na puno ng paghamon. Itong lalaking kasama ng dati kong asawa, sabi niya, itinuturo si Jonathan, itong si Jonathan Alonzo, ang siyang sumira sa pamilya namin. Habang nagtatrabaho ako para sa pamilya ko, inaahas niya ang asawa ko. That's not true, sigaw ni Jonathan, pero ang boses niya ay natabunan ng bulungan ng mga tao. At ikaw, Karen, baling ni Joshua sa akin, ang boses ay nanginginig sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ipagpapalit mo lang ako sa pera ng lalaking to. Ganoon ka na ba kadesperada? Ang sakit. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga akusasyon. Ang kahihiyan. Para akong nasa parehong bangungot, pero sa pagkakataong ito, mas masahol pa. Joshua, tumigil ka na, sigaw ko, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi. Kailangang malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Biglang umakyat si Jonathan sa entablado para harapin siya. Tigilan mo na tong kahibangan mo, Joshua. Huwag mong idamay si Karen dito. Bakit natatakot ka? Natatakot kang malaman ng lahat na isa kang mang-aagaw. Nagkainitan sila. Nagkasagutan. Ang mga tao sa ibaba ay nagsisigawan, hindi alam kung kanino papanig. Ang masayang fiesta ay naging isang arena ng pandemonium. Nagsimulang magtulakan ang mga tao. May mga parol na bumagsak mula sa pagkakasabit. Ang mga bata ay nagsisiyakan sa takot. Sinubukan kong umawat. Tama na. Please. Pero hindi sila nakikinig. Biglang itinulak ni Joshua si Jonathan. Gumanti ng tulak si Jonathan. At sa isang iglap, nagsimula silang magsukatan ng lakas, magpang-abot, sa gitna mismo ng entablado. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang nakikita ko na lang ay ang dalawang lalaking nag-aaway dahil sa akin. Ang nakaraan ko at ang kasalukuyan ko nagbabanggaan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ang mga ilaw ng fiesta ay nagsimulang maghalo-halo. Ang mga sigawan ay naging isang ugong na lang sa aking tainga. Hinawakan ko ang aking ulo na hihilo. Ang bigat ng lahat, ang traiduran, ang galit, ang takot ay biglang bumagsak sa akin. Karen! Narinig ko ang sigaw ni Jonathan. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. At bago pa ako tuluyang bumagsak sa sahig ng entablado, sinalo ako ng mga braso ni Jonathan. Ang huli kong nakita bago ako lamunin ang dilim ay ang kanyang mukhang puno ng pag-aalala at takot. Ang gabing dapat sana ay simbolo ng aking pagbabalik ay naging gabi ng aking pagbagsak. At sa pagkawala ko ng malay, isang tanong ang naiwan sa aking isipan, hanggang kailan ako magiging biktima ng mga laban ng ibang tao? Kailan ko ba matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Nagising ako sa isang pamilyar na silid. Ang aking lumang kwarto sa bahay ni Mama sa San Rafael. Ang unang bumungad sa akin ay ang mukha ng aking ina, puno ng pag-aalala. Sa tabi niya, si Gio, mahigpit ang hawak sa aking kamay, ang mga matay medyo namamaga, marahil dahil sa pag-iyak. Anak, gising ka na, sabi ni Mama, hinahaplos ang aking noo. Ayos ka lang ba?
dahan-dahan akong umupo. Medyo masakit pa ang ulo ko. Ang mga alaala ng gabi ng fiesta, ang mga sigaw, ang gulo, ang pagbagsak ko, ay unti-unting bumabalik, parang mga pira-piraso ng isang basag na salamin. Si Jonathan, iyon ang unang lumabas sa bibig ko. Nasa labas siya, sagot ni Mama. Hindi kanya iniwan buong gabi. Ang puso ko ay nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon pa rin siya. Lumabas ako ng kwarto. Naabutan ko si Jonathan sa sala, kausap ang mga kapatid kong sina Ate Belle at Kuya Marlon na halatang nag-aalala rin. May bendahe siya sa gilid ng kanyang labi at isang maliit na gasgas sa pisngi, mga paalala ng nangyaring gulo. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at lumapit. Karen, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaang mangyari yon. Wala kang kasalanan, Jonathan, sagot ko, hinawakan ang kanyang kamay. Dalawa tayong biktima sa galit nila. Ang mga sumunod na araw ay tahimik. Pinili kong huwag munang buksan ang karinderya. Pinili naming manatili muna sa loob ng bahay, palayo sa mga matang mapanghusga at mga tanong ng mga tao. Ang iskandalo sa fiesta ay naging usap-usapan, pero sa pagkakataong ito, iba na. Dahil sa ginawang pagtatanggol sa akin ni Jonathan noon sa plaza, marami na ang hindi naniwala sa mga paratang ni Joshua. Ang ginawa ni Joshua ay tila isang desperadong hakbang na lalo lang nagsiwalat ng kanyang tunay na kulay. Si Freya naman ay pinatawan ng sanksyon ng board ng Isla de Clara Holdings. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kahihiyan sa kumpanya. Si Joshua, nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit kahit na medyo kumalman na ang sitwasyon, mayroon pa ring bigat sa aking puso. Ang sugat ay nariyan pa rin. Ang takot na baka maulit ang lahat ay hindi pa nawawala. Ito na ang huling gabi ng fiesta. Ang pinakamalaking gabi. Karaniwan, ito ang gabi ng prosesyon at ng malaking sayawan sa plaza. Ngunit para sa akin, isa lang itong ordinaryong gabi ng pagtatago. Habang naghahapunan kami, biglang sinabi ni Jonathan, Karen, gusto kong sumama ka sa akin sa plaza mamaya. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Bakit? Ayoko nang lumabas, Jonathan. Ayoko nang makakita ng tao. Magtiwala ka sa akin, sabi niya, may isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ko. Please? Dahil sa kanya, dahil sa pagtitiwalang iyon sa kanyang mga mata, pumayag ako. Nang dumating kami sa plaza, nagulat ako. Ang plaza ay madilim. Walang mga tugtog. Walang mga taong nagsasayawan. Tanging ang liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Ang mga tao ay tahimik na nakatayo sa paligid, nag-uusap ng pabulong, tila may hinihintay. Anong nangyayari dito? Tanong ko, lalong kinakabahan. Umiti lang si Jonathan at iginya ako sa gitna ng plaza. Sa gitna, may isang malaking istruktura na natatakpan ng puting tela. Kinuha ni Jonathan ang isang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, nagsimula siya. Ang boses niya ay umalinggaw sa tahimik na gabi. Alam ko, ang mga nakaraang araw ay naging magulo para sa ating lahat. Ang dapat sana'y isang masayang pagdiriwang ay nabahira ng galit at sakit. Tumingin siya sa akin. Pero ang gabi ng fiesta ay hindi tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa komunidad. Tungkol sa pag-asa. At tungkol sa pagsisimula muli. Sumenyas siya sa ilang mga lalaki sa gilid. Dahan-dahan nilang hinila ang puting telang nakatakip sa istruktura. At sa ilalim nito, bumungad ang isang napakagandang lantern installation. Daan-daang parol na may iba't ibang hugis at kulay na nakaayos para bumuo ng mga salita. Isa-isang umilaw ang mga parol. At sa gitna ng plaza, sa harap ng lahat, isang mensahe ang nabuo sa liwanag. VATONEESIAGDU. Napatakip ako sa aking bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng labis na pagkamangha at kaligayahan. Isang grandiosong sorpresa. Para sa akin. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong simula, pagpapatuloy ni Jonathan, ang boses niya ay para na lang sa akin. Karen, ito ang sayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Harapin natin ang hinaharap ng magkasama.
Biglang tumakbo si Gio mula sa kinatatayuan ni na mama at niyakap kaming dalawa. Family forever, sigaw niya, ang kanyang munting boses ay puno ng purong saya. Napatawa ang mga tao sa paligid. At parang isang mahika, biglang tumugtog ang isang masayang musika mula sa mga speaker. Ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak. Ang mga dating tahimik ay nagsimulang ngumiti. Ang madilim na plaza ay napuno ng liwanag at buhay. Lumapit si Thomas at ang iba pang staff ng karinderya. Ma'am Karen, Sir Jonathan, sayaw po tayo. Hinila nila kami papunta sa gitna. Ang mga tao ay gumawa ng isang malaking bilog. At doon, sa ilalim ng mga kumikinang na parol, sa gitna ng komunidad na minsan ay humuhusga sa akin, pero ngayon iyakap ako, nagsimula kaming sumayaw. Isang group folk dance. Ang mga banderita sa itaas ay lumilipad, sumasabay sa masayang tugtugin. Habang umiikot kami, nakita ko ang mga ngiti sa mukha ni Mama, ni Ate Belle, ni Kuya Marlon. Nakita ko ang mga tawa ng mga kapitbahay. Nakita ko ang liwanag sa mga mata ng bawat isa. Ang gabi ng fiesta ay nailigtas. Nang humina ang tugtog, naiwan kami ni Jonathan sa gitna, magkayakap. Ang buwan sa itaas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay bumabalot sa amin. Salamat, bulong ko sa kanya. Isinubsob ang aking mukha sa kanyang dibdib. Mahal kita, sagot niya, hinigpitan ang kanyang yakap. Sa mga sandaling iyon, alam ko na. Tapos na ang laban. Hindi dahil sa sumuko ako, kundi dahil sa wakas, natagpuan ko na ang aking tunay na lakas. Hindi ito nagmumula sa paghihiganti o sa pagpapatunay sa iba. Nagmumula ito sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. At nagmumula ito sa pag-ibig. Isang pag-ibig na nagbibigay liwanag sa pinakamadidilim na gabi. Tumingala ako sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking tahanan. Ang aking bagong simula. Ang aking liwanag sa pagmamahal. At sa islang ito, ang Isla de Clara, sa wakas ay nahanap ko ang aking kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni Karen at Jonathan, sa ilalim ng buwan at mga parol na sumisimbolo sa liwanag ng isang bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa bawat kabanata ng buhay ni Karen ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, at ang isipin na kasama ko kayo sa bawat hakbang ay nagbibigay sa akin ng kakaibang inspirasyon. Kasama ko kayong umiyak sa kanyang mga kabiguan, kinilig sa kanyang mga tagumpay, at humanga sa kanyang walang katumbas na katatagan. Higit sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, ang paglalakbay ni Karen ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na gaano man tayo kadalas saktan at itumba ng mga pagsubok, laging may espasyo para sa pagbangon. Na ang tunay na kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili. At ang pinakamahalaga, lahat tayo, anuman ang ating nakaraan, ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Anong bahagi ng kwento ang pinakanagmarka sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Inaasahan ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan.